Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, saan mang sulok sa mundo maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan at pag-ibig na nagbumula sa ating Panginoong Jesucristo sa bawat pamamahay, puso't isipan ng bawat isa. Kaya maraming salamat sa araw-araw sa ating buhay. Lagi natin niyang ipagpasalamat na may mga extension sa ating mga buhay sa araw-araw, no? Salamat Lord sa isang araw na naman ngayon na kami imumingi tagaag kahigayunan para makapagbulay-bulay sa imong mga buhing pulong. No? Salamat sa pagbukas sa aming mga puso't isipan. At ito, may katanungan na ating bigyang daan para ating maunawaan ang lahat na naipahayag sa banal na aklat. No? So, ang tanong po na ito ay paano ba tayo maliligtas? Unsaon nato nga kita maluwas o makaangkon sa kinabuhing way katapusan o buhay na walang hanggan? Unsaon ba nga kitang tanan makaadto sa kaharian sa langit sa atong Ginoo? Pero bago po natin masagot yung tanong na yan, pinaagi sa buhing pulong sa Ginoo nga atong mabasa sa Biblia, napaylain nga pangutana na dapat muna nating maintindihan. Bakit ba may Bible o banal na aklat? At bakit kailangan nating basahin ang Bible? O bakit kailangan nating magbasa ng Biblia? Na may mga tao talagang mapanghusga pagka noong panahon na hindi tayo nagbabasa ng Bible, na nakitaan na ngayon ng pagbabago, na nagbubuklat na ng banal na aklat, na mga paghusga ba? So ito po yung dapat nating maunawaan. Ikaduhang Timoteo 3:15. Mula pa sa pagkabata ay alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ano daw po ang Bible? Ito yung nagtuturo sa atin ng daan ng kaligtasan. At bakit kailangan nating basahin ang Bible o Biblia? Para ating maunawaan, atong masabtan ang tamang pagtulunan, ang tamang agianan sa atong kaluwasan, at paano natin makakamtan ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Napakalinaw po, ito po ay ating binasa na ngayon sa banal na kasulatan, at ito po ay buhay na salita ng Diyos. Ito po ang Diyos nagsasabi na ang Biblia nagtuturo, nagtudlo nato sa tamang agianan sa atong kaluwasan, ug ang kaluwasan ito pinaagi sa atong pagtuo kay Kristo. Maong kinahanglan jud ay natong magbasa og Bible. Di ta maghuwat hungitan sa atong mga leaders. Dili ta maghuwat nga duman ra ta dihaa sa mga namumuno sa mga relihiyon. Dahil unang-una wa tay mabasa sa Bible nga ang Dios magpapatayo ng maraming relihiyon, iba't ibang klaseng relihiyon. Kundi kay Kristo lamang tayo mudugtong. Dahil si Kristo ang batong panulok na dapat dugtungan ng lahat ng tao. Yun ang purpose bakit may Kristo sa sanlibutan, para sa ating kaligtasan. At saan natin ito mababasa? Sa kanyang banal na kasulatan. Hindi sa sabi-sabi, hindi sa mga aral ng ating mga ninuno. Noon, bulag tayo. Bulag ako talaga bulag. Ngayon, ang nagtuturo sa atin, bulag. Aakayin din tayong mga bulag, lahat tayo mga laglag sa bangin. Kaya po, inaanyayahan ko lahat, at ito po ang nais ng ating Diyos, na bawat isa sa atin magsaliksik, magbasa ng kanyang buhay na salita. Kaya nga sabi dito, no, magpakasipag kayo. Hindi sa sanlibutan, kundi magpakasipag kayo na magbasa sa banal na kasulatan. Dahil ito'y pung sa Ginoo, ito ang totoong kaluwasan, dinhi nato makitaan ang tamang agianan para kitang tanan makaadto sa kaharian sa Dios sa langit. So sa Bible, sa banal na aklat, no? At bakit naadaghang gajong mga kanang kuti-kuti bitong pangutana nga sige magbasa, huwat ra gud ta maura man ay kuan.
No? So tapulan ta magbasa. Tapulan mao nang daghang mga lihis. No, kung atong ituloy ni sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So lahat pala ng nakasulat sa banal na aklat mula Genesis hanggang Pahayag ay kinalulugdan ng Diyos. Natural kalulugdan ng Diyos dahil ito'y kanyang buhay na salita, ito'y salita ng Diyos. At nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So ibig sabihin lahat ng nakasulat sa Biblia ay pagtuturo, ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan at hindi kasinungalingan, totoo. Lahat nandito nakasulat, totoo. Sunod, sa pagtatama sa maling katuruan. So dito maitatama ang ating mga maling gawa, ang mga maling natutunan natin. At sa pagtutuwid sa likong gawain. So dito tayo iaayos ng ating Diyos sa araw-araw ng ating buhay at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Dahil kung hindi natin ito masusumpungan, hindi natin ito maunawaan na kailangan pala natin magbasa ng kanyang banal na kasulatan upang malalaman natin ang tamang agianan sa atong kaluwasan na pinaagi kay Kristo lamang, paano tayo makakagawa ng matuwid na pamumuhay na yun yung kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, napakalinaw po ng banal na aklat. Ikaduhang Timoteo 3:15 hanggang 16. No? Ang banal na aklat ang nagtuturo sa atin ng daan ng ating kaligtasan. Hindi po ang ating mga relihiyon. Dahil may mga relihiyon, hindi ko naman nila lahat, ay ang itinuturo ay mga katuruang Hudyo. Tandaan po natin mga kapatid, ang Bible po ay hindi po tayo lamang na mga hintil ang tinutukoy dito. So may tatlong grupo ito ng mga tao. Hudyo, Grego o hintil. So tayo yung mga hintil, kaya hindi man tayo mga Israelita. At ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Ito yung mga mananampalataya na nananalig kay Kristo. Hudyo, hintil, o mga kaanib sa iglesia or nananalig kay Kristo. So hindi po lahat sa Bible tayong mga hintil ang tinutukoy. Kalimitan dito ang tinutukoy mga Hudyo. Old Testamento, lahat kausap dyan, mga Hudyo. Ang hintil, mababasa natin sa Books of Roma hangtod sa Philemon. Doon lang talaga mababanggit ang kaligtasan nating mga hintil dahil unang-una wala naman talaga tayong kaligtasan. Kaya dito ngayon, maintindihan natin paano ba ta makaangkon o kaluwasan. No? So yun po ang Bible, daan ng ating kaligtasan at ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen? Thank you Lord Jesus, kaya kailangan na po natin magnilay-nilay sa kanyang mga buhay na salita. Ngayon, kung ang turo sa atin ay wala sa Bible, wala sa Biblia, no? Hindi nakasulat sa Bible, hindi natin mababasa sa Biblia, hindi yan kinalulugdan ng Diyos. Dahil napakalinaw dito sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang lahat ng nakasulat sa Bible ay kinalulugdan ng Diyos. Ngayon, kung hindi natin mababasa sa Biblia, ang mga katuruan natin na ating mga sinusunod ngayon, hindi nalulugod ang Diyos niyan. Dahil yan ay turo mula sa tradisyon ng mga tao, mula sa mga ninuno at aral sa mundong ito. May mababasa po tayo dyan, mga kaigsuunan. Colosas 2:8. Pakibasa na lang po ng verse na ito, mga kapatid, no? So dyan natin mababasa na ang mga turo na wala tayong makikita sa Biblia ay turo mula sa mga ninuno natin, tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. So lahat ng yan, basta sa Bible, hindi nalulugod ang Diyos niyan. Ang tanging nalulugod ang Diyos, nasisiyahan ang Diyos kung ano yung nakatala sa kanyang banal na kasulatan.
Amen. So ngayon po, dadako na tayo sa tanong na paano ba tayo maligtas? O unsaon nato nga kita maluwas ug makaangkon sa kinabuhing way katapusan o buhay na walang hanggan? Meron po ba tayong gagawin upang tayo ay maligtas? Ano ba ang gagawin natin para tayo ay maligtas? Lagi ba tayong manalangin? Lagi ba tayong pupunta sa mga simbahan? Lagi ba tayong yung mabuting gawa ba ang makaliligtas sa atin? So dito natin matutuklasan ang paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Episode 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sa verse na ito, napakalinaw na ang ating kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Napakabuti lang talaga ng ating Diyos, no? Sa verse na ito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Amen. At ano ang paraan ng Diyos para sa kaligtasan natin? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ito na ating pananampalatayanan? Ang kanyang isinugo, ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo. Doon ang kaligtasan natin. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Amen. Hindi pala sa pamagitan ng ating sarili, hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. No? So walang gawa pala natin para tayo ay maligtas. Gaano man tayo kabuti, wala yan, hindi yan papasa sa pamantayan ng Diyos. Kundi pananampalatayanan lamang ang kanyang bugtong na anak. At ito'y kanyang kagandahang loob sa atin. Kaya kita makaangkon og kaluwasan. So unsay atong buhaton, ato ning tuuhan. Nakasulat sa kanyang banal na kasulatan, ito'y kinasisiyahan ng Diyos, ito ang ating kaligtasan, ito ang paraan ng Diyos, manampalataya kay Kristo dahil ito'y kanyang kagandahang loob para lahat na mananalig kay Kristo makaangkon og kaluwasan. So dito po sa verse na ito, linaw, way gawa. Way gawa natin dito para tamaluwas, kundi kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pananalig kay Kristo. Atong tuuhan mga kaigsuunan. No? Kanang dawat ra ba day taglimpyo, wa day buhaton. Wa ta day magpanang righteousness effect, self-righteous. Walang ganyan pala. Dahil ito'y pagtuo lamang ni Kristo, atong tuuhan si Kristo na sinugo ng Diyos Ama para muanhi sa sanlibutan, magpakatao, mamatay sa krus para kitang tanan mga luwas ug makaangkon lamang ta sa kaluwasan kung kita mananampalataya kay Kristo. Ito'y kagandahang loob ng Diyos sa atin. Amen. Kaya napakabuti ng ating Diyos sa atin. Kaya nung malaman ko ito, grabe ang tuwa talaga. Napakasaya ng puso ko. Dahil yung pagsisimba ko pala, naakala ko mautoy makalangit na ho. Dili pala. Tungod kay ang kaluwasan, pinaagi ni Kristo. Dili sa ahong pagsimba, dili sa ahong pagkabuti-buti ba? Pagka maadyo-maadyo, kay mutukar ba dyan atong batasan, ngilad ng atong pamatasan. Tungod kay mahina nga ang tao, makasalanan. So lahat ng gawa ng tao, basura sa mata ng Diyos. Isaiah 64:6, Awit 119:119. Pakibasa po niyan mga kapatid. Basura, maruming basura, basahan ang tingin ng Diyos sa lahat ng ating mabubuting gawa. Kaya walang gawang papasa sa atin sa mata ng Diyos, kundi ang gawa lamang ni Kristo. Ikaduhang verse mga kapatid, na magbibigay linaw sa bawat isa sa atin, Tito 3:5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Amen? Nahabag lang ang Diyos sa atin, kaya kitang tanan makaangkon og kaluwasan. Ang atin tuuhan ito, pananaligan ito. Kung di natutuuhan, di ta kaangkog kaluwasan. Walay effect ang habag ng Diyos sa tao kung hindi natin ito paniniwalaan.
Nahabag lang ang Diyos sa atin, kaya kita makaangkon og kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo ni Kristo, tuuhan si Kristo, mananalig kay Kristo, kitang tanan luwas. Bakit? Dahil ito'y kaluoy sa Ginoo nato, habag ng Diyos sa atin na walang kakayahan para makarating sa kanyang kaharian dahil tayo ngang lahat makasalanan. So kanina sa Episo, dahil sa kanyang kagandahang loob, kita makaangkon og kaluwasan. Karon pod sa Tito 3:5, dahil sa kanyang habag, naluoy ang Diyos kanatong tanan. Bakit naluoy? Tayo ay kanyang likha, kawangis niya. Noong unang likha ng Diyos ang tao, kawangis niya saan? Sa pag-ibig. Sa liwanag, kabanalan at buhay, walang plano ang Diyos noon na patayin ang unang likha niya. Kaso lang, nagkasala, mahina ang tao makasarili, makasalanan talaga at namana nating lahat niyan. Kaya walang isa man na karapat-dapat sa mata ng Diyos. Kaya, nahabag lang ang Diyos sa atin. Napakalinaw sa Tito 3:5. Nahabag siya sa atin. At hindi sa mabubuting gawa natin, kaya tayo maliligtas, kundi sa habag ng Diyos. Amen? Thank you, Lord Jesus. Pangatlo, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Paano ta makaangkon og buhay na walang hanggan? Pananaligan si Kristo, ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hindi pa ba tayo matutuwa, magagalak ang puso't isipan natin? Hindi ba natin papalakpakan ang ating Diyos na umiibig sa atin na sa kabila ng ating pagkamakasalanan? Ipairal pa ba natin ang ating matitigas na mga puso? Tanggalin na po natin ating mga pride. No, na matagal na tayo nabulag sa katotohanan. Gising na po tayo ngayon. Kaya ako'y nagpasalamat, lubos ang aking pagpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Ama, no, na binuksan niya ang aking puso't isipan. At marami pa ang nabuksan ang mga puso't isipan. Na ako'y nananalig, nagpapasalamat, lahat ng makapakinig sa video na ito, mabuksan din ang mga puso't isipan. Tanggapin ang regalo ng Diyos sa atin, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang habag, ang ngayon ang kanyang dakilang pag-ibig, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaangkon o buhay na walang hanggan, hindi mapahama kailanman, kundi puno ng kaligtasan. Kaya ang kaligtasan natin, malinaw na ito'y kagandahang loob ng Diyos. Efeso 2:8-9. Habag ng Diyos sa atin, Tito 3:5. At dakilang pag-ibig ng Diyos, Juan 3:16. At ito'y biyaya, regalo sa ating lahat na nais maligtas. No? Kung nais nating maluwas, nais natong makaadto sa langit, sa Ginoo, tanggapin natin ang regalo ng Diyos sa atin, na mao si Kristo. Pananaligan natin si Kristo at ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang ating kaligtasan, mga kapatid. Regalo ng Diyos. Biyaya ng Diyos. At sino ang regalong ito? Si Kristo. At si Kristo po lamang. At hindi po sa pamamagitan ng ating gawa ang ikaliligtas natin, kundi sa pamamagitan ng gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang lahat ng ito'y pamaraan ng ating Diyos, kagandahang loob ng ating Diyos, habag at dakilang pag-ibig niya sa atin, kaya tayo maliligtas ug makaangkon og kinabuhing way katapusan. Amen. Dahil ang hindi mananampalataya kay Kristo, unsay mata mo, kaparusahan na walang hanggan. Juan 3:18. Ang hindi nananalig kay Kristo ay hahatulang maparusahan. So ano yung parusang ito? Kamatayan, impyerno. Dalawa lang naman pagpipilian. Ang nananalig kay Kristo, langit. Ang hindi mananalig kay Kristo, impyerno.
Yun po ang katotohanan. At lahat ng ito mababasa natin sa kanyang banal na kasulatan na nagtuturo sa atin ng tamang daan para sa ating kaligtasan. Amen? So ito po ang totoong kaligtasan natin mga kapatid. Ang totoong gospel na si Kristo'y isinugo ng Diyos para tayo maligtas. Si Kristo po ang gumawa upang tayo ay maligtas. Dahil kung hindi mo ito pananaligan mga kapatid, kung dili ta mutuo ni ani, at ang tanging paraan ng iyong kaligtasan ay ang mga gawa mo, mabubuting gawa mo kapatid, hindi na sana ipinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bigyan nating kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sobrang tiniis ni Kristo sa krus na dapat kita to yung latos-latoson, kita tong purong-purungan no, og tunok, kita dapat tong ilansang tungod kay kita'y makasalanan. Si Kristo way bahid kasalanan, pero inako niya lahat ng ating kasalanan. Pinasan niya lahat ang ating mga kasalanan para lamang kitang tanan mga luwas. Tapos atong dilian si Kristo, dili nato dawaton si Kristo, dili nato paniwalaan si Kristo, hindi tayo mananalig kay Kristo tungod kay nakaugat na ang atong pagtuong mali, pagtuong liko. Choice mo yan, kapatid. Ito po ang magpapamulat sa atin, ang kanyang banal na kasulatan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, habag ng Diyos sa atin, kanyang dakilang pag-ibig sa atin, gisakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak, na mamatay sa krus para ang sino man na mananalig sa kanya ay makaangkon sa kaluwasan, ang buhay na walang hanggan. Amen. Thank you, Lord Jesus. Walang hanggang pasasalamat at papuri sa iyo, aming Ama, na nagbigay sa amin ng regalo na mao si Kristo. At sa iyo, aming Panginoong Hesus, salamat sa iyong katagumpayan dito sa krus ng Kalbaryo. Kami itong higit na nagtatagumpay. Dahil tumanggap na kami ng libreng kaligtasan, kapatawaran lahat sa aming mga kasalanan, kabanalan, kagalingan lahat sa aming mga karamdaman, kasaganahan, lubos na pagpapala at pabor mo, aming Ama, sa pamamagitan ni Kristo na magpakailanman sa aming buhay. Hindi matatanggal ito hanggang sa iyong muling pagparito. Madatnan mo kami sa loob na iyong pastulan. Walang kapintasan, handang tanggapin ang korona ng buhay. Ang buhay na walang hanggan. Amen. Ako'y nananalig at nagpapasalamat sa iyo, aming Panginoong Hesus, ang lahat na makapanood nito, makapakinig sa video na ito, na ikaw, Lord Jesus, ang kanilang mapakinggan. Ang boses mo ang kanilang marinig, mabuksan ang bawat puso't isipan at ikay kanilang pananaligan ng walang pag-aalinlangan upang kaming lahat, buong bansa, buong mundo, sama-sama sa iyong kaharian, magpakailanman. Thank you, Lord Jesus. Charito po sa ating lahat. Thank you, Lord Jesus.